minuto na lang, sasahimpapawid na ang sinusubaybayang radio drama sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, ang Handumanan sa Akong Kagahapon. Pero mag-isa pa rin si Jameson. Paano na yan? Sino na ang magboboses sa 4 pang karakter sa kanilang radio drama? Edi, siya na lahat! Mahimo ba nga? Dili ko nyo babagan sa kung gusto ma. Anak, ang amo nga. Tambag rin ang amo ba? Dili tago ko sumusumbong ni mo, pero basan niyo ako yung basulon. Kaya nga na lagi, doon na ba'y problema? Nakita na ko yung uyab. Si Jake ba? Gusto kay padagan ganinhan nagmotor o doon ay kauban. Sa totoo lang, si Jameson pala talaga ang nag-iisang tinig sa lahat ng mga karakter ng kanyang radio drama. Ayop ka. Hindi na imam kong ibinuangan na. Hindi na imam kong ibuangan. Hindi mo kong ipalaong na doon na kami dulain. Doon na kami nahinig ko. Gusto na. Pasensya ka na, pero walang kusap tuyo ang akong ibati. Doon ako yung gusto mo, pero doon ako yung unang hinigugma. Mas madali kasi ako yung director, ako yung actor, and then sa kita naman, syempre ako lang yung isa, ako lahat. Si Jameson, aka DJ Nong Lading, caring magpalit-palit ng boses ng 16 na beses. Sige nga. Ang ginagamit ko po mga boses po, Matandang babae. batandang lalaki, bakla, syempre hindi magpapahuli. Batang lalaki. Hindi na kita mahal. No! Hindi mo pwedeng sabihin to. Nakapagdesisyon na ako na maghiwalay na tayo ngayon. Ngunit ang mas nakamamangha ang buhay mismo ni DJ Nong Lading, papasang pang radio drama. Dearest Nong Lading, bata pa lang po ako, pangarap ko ng maging isang radio DJ. Sa amin po kasi noon, walang kuryente. Radyo lang po yung libangan namin. Nagre-record ako, nagdadrama ako, nagpaiba-iba akong boses. Sabi ko sa sarili ko, balang araw, siguro ako na yung paghingga ng mga kapitbahay namin. Pagka-graduate, si DJ Nong Lading naglanding na sa kanyang dream job. May mga FM station na pag may-ari yung tsuhin ko. Tinawagan yung tatay ko, sabi may anak ba daw siya na gustong magtrabaho. Sabi ko, sige, pangarap ko yan eh. Handumanan sa Akong Kagahapon. Hindi rin naman daw niya lubusang inakala na ang boses din niya ang isa sa bibihag sa puso ni Girlie. Tumawag ako sa kanya, sabi niya, Hello, ano bang kailangan mo ha? gusto ko lang po makipagkaibigan sa'yo. Huwag mo akong lukuhin. Dami mong babae eh. Ikaw lang yung babae na gusto ko. James? Girl, I love you. I love you so much. Alam kong mahal mo din ako, di ba? Yes. Para mabuhay ang kanyang pamilya, si DJ Nong Lading lumayo sa kanyang mag-anak at nagtrabaho sa syudad ng Cagayan de Oro. Bakit malungkot ka? Walang nangyari. Dalawa lang yung nag-text sa programa ko. James, umpisa pa to. May ibang araw pa, ibang linggo, ibang buwan. Tapos umabot sa time na huminto kami, papunta kami ng kabilang station. Wala pa rin eh. Mas mabuti siguro kung itigil natin to. James, paano natin mababayaran yung mga utang natin kung susuko ka? Pero ano bang gawin natin? Walang nangyari. Pero nagpalipat-lipat man ang tirahan at istasyon si DJ Nong Lading, hindi naman niya sinukuan ang kanyang pangarap. At dahil gipit at para makatipid, nag-one-man team siya sa kanyang programa. Basic din lang ang mga gamit na meron siya. Mikropono, mixer at computer. Sapat na. Tiyaga-tiyaga lang daw kahit pawala-wala ang internet connection niya. Ang importante, nakaka-ere siya. Yung connection ko dito, sobrang hina eh. Kasi 5 Mbps lang yon. Tapos yung computer ko, sira. Yung microphone ko, sira din. Pero alam ni DJ Nong Lading na kailangan niyang mapalawak pa ang kanyang listeners. Kaya kumusta ang maayong huntay ng Di
dito na niya naisipang mag-Facebook Live. Clarice, magsulti ko na ta. Clarice! Ansa may mong tuyo, ha? Clarice, please. Sorry na. At matapos ang ilang linggo sa ere, ang handumanan sa akong kagahapon, gumawa na ng ingay. Good news, Mang. Bakit? Daming nagtitext sa programa. Daming mga reaksyon. Daming nakikinig sa programa. Sobrang daming mga opportunity po. Daming mga local radio network na mga nag-offer sa akin. May mga nagmamay-ari na mga products na gusto nilang ko po yung mag-endorse. Clarice, sorry na. Pinagsisihan ko ang lahat. Diba? Sabi mo, siyang pinili mo. At hindi rin niya inakala na magkakaroon siya ng listeners abroad, mga OFW. Katulad ni DJ Nong Lading, libangan din daw noon ng OFW na si Maribel ang pakikinig ng mga radio drama. Sa sobrang hirap ng buhay, walang pambili ng TV, radio lang yung mas madali na mapakinggan. Kaya naman nung nalamang may FB Live ang radio drama ni DJ Nong Lading, si Maribel naging masugid na follower. Okay. Kung may imong gusto. Everyday po ako nanonood ng live drama po nung Lading. Sobrang nakakahanga yung talent niya. Upang ipakita ang suporta sa kanyang paboritong DJ, si Maribel nagpadala ng kaunting pinansyal na tulong para si DJ Nong Lading makapag-upgrade ng gamit. Hanggang ang mga OFW FB viewers ni DJ Nong Lading, binigyan pa siya ng mga gamit para makapag-set up ng sarili niyang radio booth sa kanyang bahay mismo. Isang set ng computer ko, sila yung nagpili sa akin. Microphone ko po, mixer, internet ko dito, malakas na. At dahil sa kanyang sipag at talento, si DJ Nong Lading Nagkabili po kami ng multicab, motor. Nag-apply na din po ako ng dream car ko po. Para sa lahat po na nangangarap na magiging radio drama actor, huwag lang kayong huminto sa pangarap nyo. Trabaho lang, pray lang, balang araw, matutupad yun yung mga pangarap nyo.